Kambal? Tinanong ang CEO kung bakit mahaba daw ang talong nito, samantalang sa kanila, maliit lamang. CEO natawa, pero kalaunan ay napaiyak. Anak niya pala kasi ang kambal, sa asawa nga niyang iniwan siya matapos niyang ipilit ang pagpapalaglag. Pagkalipas ng 2 taon, ang babaeng iniwan siya, sekretaryan niya na nga ngayon. Hindi lang pala kambal ang anak nila, kundi triplets. Simulan natin ang kwento. Nanginginig ang mga kamay ni Celestina habang pinagmamasta ng 2 guhit sa pregnancy test. Mariin siyang napapikit. Pilit na nilulunok ang bumubulwak na emosyon sa kanyang dibdib. Diyos ko, hindi pwede. Mahina niyang bulong. Nanginginig ang kanyang mga labi at nagsimulang mamuunga ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ka pa talaga natututo, Celestina. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay puno ng lungkot at pagsisisi. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatitig sa test kit. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Dali-daling itinago niya ang pregnancy test sa kanyang likuran. Halos hindi siya makahinga. Nadinig niya ang mga yapak ni Damian. Ang asawa niyang kararating lang at halatang wala sa mood. Ano? Inis na tanong nga ni Damian habang inaalis ang necktie at sinampay nga sa likod ng upuan. Hindi man lamang siya tinignan. Napalunok siya. Pinilit ni Celestina na ayusin ang sarili. Itago ang kaba at pigilan ang panginginig ng katawan. Dahan-dahan siyang lumapit at inilahad ng pregnancy test sa kanyang asawa. Buntis ako. Mahina niyang sabi. Tahimik na lumingon sa kanya si Damian. Walang emosyon sa kanyang muka habang tinitignan siya. Kinuha nito ang test kit at sinipat nga, sakay binalik sa kanya na tila walang halaga. Damian, may anak na naman tayo. Halos pabulong niyang ulit kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Unti-unting dumilim ang mga mata ni Damian. Marahas na umigting nga ang panga. Mukhang hindi ka na natuto. Alam mo na ang dapat gawin ni Celestina. Tulad ng dati. Malamig nga at matigas nitong sambit. Parang sampal sa kanya ang bawat salitang lumabas sa bibig ng asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi na nga niya makilala ang lalaking kaharap niya. Ano? Bakit mo ako tinuturuan na gawin yan, ha? Bakit mo ako tinuturuan na itapon ang buhay ng anak natin? Na laman at kadugo mo. Ilang beses mo na ba akong pinilit na limutin ang nararamdaman ko? Para lang sa kaginhawaan mo? Hindi nga siya sinagot nito. Sa halip tinalikuran siya na parang wala siyang halaga. Anak mo rin to, Damian. Hindi lang akong gumawa nito. Hindi lang katawan ko ang nagdusa. Because you're weak. Ikaw ang laging naapektuhan, ikaw ang laging umaasa. Sinabi ko na sa'yo noon pa, ayoko nang magkaanak ulit. Hindi na magbabago yun. Napaupo siya sa kama, mahigpit na yakap ang tiyan na tila pinoprotektahan mula sa mga salitang parang kutsilyong tumataga sa kanyang puso. Hindi na kita kayang sundin, Damian. Hindi ko na kayang sirain ang sarili ko ulit para lang sa'yo. Lumapit si Damian, mabigat ang bawat hakbang. Tumingin ito sa kanya. Walang bahid ng awa. Hindi ako makakapayag. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa ng paraan. Hindi mo ako pwedeng itali sa batang yan. Napasinghap nga si Celestina. Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang maging ama. Ayokong masira ang buhay ko dahil sa desisyon na magpakamartir. Damian, buhay to! Anak natin to! Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo yun dahil hindi mo ako pagbibigyan. Baka masira ang future natin. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Celestina. Nangangatog ang kanyang katawan sa takot at galit. Hindi na niya alam kung saan huhugot ng lakas. Damian, hindi mo na ako mapipilit.
Natawa ang lalaki. Mapanukso ang tingin. Subukan mo ko. Hindi na niya napigilan pa ang pagbuhos ng luha. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang kanyang hatbi. Pero si Damian ay nanatiling walang reaksyon tulad ng dati. Tulad ng palagi. Akala ko kahit papaano, may natitira pa rin pagmamahal sa'yo. Sabi niya sa pagitan ng higbi. Akala ko kung magkakaanak tayo ulit. Dahil alam kong nasaktan ka noon, baka naman magbago ka. Baka maging dahilan ito para lumambot ang puso mo, kahit konti. Pero mali ako. Lumapit si Damian at malamig nga na bumulong sa kanyang tenga. Walang anak na kayang magbago ng isang taong ayaw na. Napapikit siya halos hindi makahinga sa sakit. Kaya mo talaga? Oo. Malamig at diretsyong sagot ni Damian. Pumili ka. Either ikaw ang magpa-appointment o ako ang tatawag sa doktor. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Hindi ako pwedeng maghintay sa drama mo. Kilala ko ang isang taong kayang tapusin yan. Walang tanong-tanong. Tumayo siya nanginginig man. May apoy na sa kanyang mga mata. Walang iya ka talaga? Sad ni Celestina. Mas hayop ang hindi marunong sumunod sa usapan. Alam mo naman ang usapan natin, di ba? Tinitigan nga niya si Damian. Wari sinusubukang ipabaon sa alaala nga ang mga nangyari. Sa gabing yun habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa sa kama, na minsang naging pugad ng pangarap nilang dalawa. Tahimik na bumangon si Celestina. Ang bawat galaw niya ay maingat, parang takot makalikhangan ng ingay. Tahimik ang paligid, tanging tik-tak nga ng orasan ang maririnig. Kasabay ng mabagal ngunit malalim na paghinga ng lalaking natutulog sa kanyang likuran. Matagal siyang nakatayo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan si Damian. Dati sapat na ang tingin na ito para mapuno nga siya ng ligaya, para magliwanag ang kanyang mundo. Pero ngayon ang damdaming yun ay pinalitan na ng kawalan ng pangungulila nga sa sarili at respeto. Hindi na kita kalala. Bulong ni Celestina sa hangin. Halos hindi naririnig kahit ang sarili. Maingat niyang kinuha ang maliit na bag na matagal nang nakahanda. Ilang ulit na niyang binuksan sa tuwing gustong tumakas ngunit paulit-ulit na nagpaikot sa gulong ng pag-aalinlangan. Ngayon buo na siya. Hindi na siya aasa pa sa pagbabago ng isang pusong matagal nang isinara para sa kanya. Pitpit ang kaunting gamit, ang luha sa kanyang pisngi at ang buhay na sa kanyang sinapupunan, tuluyan siyang lumabas sa kwarto. Sa bawat hakbang palabas, pakiramdam niya ay unti-unting nabubunot ang mga takot at kahihiyan. Pagkababa niya sa hagdan, napahinto siya. Tinignan ang paligid ng bahay na ilang taon na ring naging saksi sa mga katahimikan, sa mga iyak na sinisikil sa gabi, sa mga ngiting pilit isinusuot tuwing umaga. Bawat sulok ay may alaala, ngunit ngayon, iyon ay magiging bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Pagsara niya sa pinto, isang mahinang lagabog ang umaling-awngaw sa kanyang puso hudyat ng pagtatapos ng isang yugto at ng pagsisimula ng panibagong kabanata. Hindi na siya lilingon pa at sa katahimikan ng madilim na kalsada, lumakad si Celestina. Ang gabing iyon ay naging saksi sa pagbuo niya sa kanyang sarili na marunong lumaban. Pumunta siya sa isang bahay na araw-araw niyang tinutuluyan sa loob ng 3 taon. Ang kaisa-isang tahanang naging kanlungan niya tuwing gusto niyang tumakas. Kahit sandali, mula sa impyerno kasama si Damien. Pagkapasok pa lang sa gate, agad siyang sinalubong ng 2 batang lalaki, mga kambal na parehong may hawig sa ama. Napahinto siya, mabilis na nanlambot ang tuhod, at walang pasabi ay bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Mama! Mama! Sigaw pa nga ng kambal, habang tumatakbo palapit. Bakit po kayo umiiyak? Sad po ba kayo, Mama? Sigaw pa nga nila Cairo at Sian. Umiling siya.
Pilit pinapawi ang luha habang niyayakap sila ng mahigpit. Tila sinasalo ang lakas mula sa yakap ng sariling mga anak. Hindi, masaya lang si Mama na makita kayo. Bulong pa nga niya. Ang hindi alam ng mga bata at ng marami ay palihim nilang silang pinalaking malayo sa kaalaman nga ni Damian. Nang malaman niyang buntis siya sa kambal, buo na kaagad ang pasya niya noon. Nailalaban nga niyang mga anak kahit mag-isa lang. Nakasurvive siya sa pagbubuntis dahil 1 taon ding hindi umuwi si Damian, abala sa negosyo sa Singapore. Madalas pa rin siyang tawagan noon kaya't naitago niya ang lihim. Mahal na mahal kayo ni Mama. Pulong ni Celestina sa kambal. Lumipas nga ang halos 2 taon sa gitna ng pagtitipid at pagsusumikap isinilang niya si Cyrene. Sa isang pampublikong ospital. Walang naghahatid, walang nagbabantay, tanging si Aling Teresa, ang katulong na tumulong nga sa pag-aalaga sa kambal, ang kasama niya. Cesarean ang nangyari. Nang ipaalam niya sa kanyang madrasta ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Damian at ang ginawa nito sa kanya isang malamig na tugon lang ang kanyang natanggap. Wala akong magagawa. Asawa mo yan. Ikaw ang umayos. Kaya't ang kambal at si Aling Teresa lang ang naging sandigan niya sa mga araw na nasasaktan siya hanggang sa masani na nga siya. Sa sala bala si Cairo at Sian sa pagbuo ng Lego. Sa isang sulok si Cyrene nangingilo nga ang ngipin, ginunguya ang dulo ng tsinelas. Bunso, ano ba yan? Hindi yan food! Sigaw ni Sian habang agaw nga sa tsinelas. Chocolate! Depensa naman ng bata sabay gapa nga palayo at tululawi pa nga. Napahagalpak na nga lamang ng tawa ang kambal. Mama, kinakain ni baby yung tsinelas mo. Sabi po niya chocolate daw. Lumapit si Celestina at kinarga ang anak. Cyrene baby, hindi to chocolate ha. Yucky to. Sabihin mo, yucky. Yucky! Sigaw nga ng cute na si Cyrene sabay tapon ng tsinelas. Wow, pangit! Pangit ka rin. Sagutan tuloy nila Sian at Cyrene. Ako pretty. Look, Mama, oh, pretty hair. Dagdag pa nga ng batang babae. Wow, ang ganda naman ng buhok ni baby. Wika naman ni Celestina sabay kiliti nga sa maliit na tiyan ng bata. Love you, Mama. Wow, nakakaingit, Mama. Yakapin mo rin po ako. Me too, Mama. Gusto ko po ng yakap na may kiss. Dagdag pa nga ni Sian. Niyakap silang tatlo. Isang yakap na parang panandali ang bumubura nga sa lahat ng sakit. Mama, pupo ako. Bulong naman ni Cyrene. Nagtingin na ng kambal. Wow, nambomba na si baby. Pupo! Natatawang sigaw pa nga nila Cairo at Sian. Princess na may bomba! Tukso ng kambal habang nagtatawanan. Napahawak na nga lamang sa noo si Celestina at natawa sa kakulitan nga ng kanyang mga anak. Ay nako, kanino ba kayo nagmana ha? Kay Mama! Sabay-sabay na sigaw na tawa na lamang siya. Ang mga anak niya ang nagiging gamot niya sa tuwing madalas siyang nalulungkot at stress sa paghahanap ng trabaho. Tumigil kasi siya pagtratrabaho ng manganak siya dahil baka mabinat siya at ang ipon niya ay hindi na nagiging sapat, kaya naman lahat ng job hiring ay pinasukan niya. Naghihuntay na lamang siya sa tawag ng mga ito hanggang sa nakatanggap siya ng email kagabi mula sa isang malaking kumpanya. Nakapasa raw siya sa unang screening at inaanyayahan para sa final interview. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang nagising. Sa kusina, abala si Aling Teresa. Samantalang siya ay nasa harap ng salamin, nagsusuklay, suot ang simpleng blouse at slacks. Lumapit si Cairo, hawak ang hairbrush. Mama, pwede po ba kaming magayos po ng buhok mo? O eto, Mama, o pampa-beauty? Sabay abot nga ng lipstick ni Sian. Salamat mga anak ha. Hala baka malit si Mama. Biglang gumapang nga si Cyrene. May backpack at stuffed toy. Mama, me too! Sigaw nito sabay akyat nga sa sofa. Nakatabi nga niya.
na biglang nadulas. Cyrene, ako naman, ang kulit mong bata ka. Saad na nga lamang ni Celestina. Mama, go work! Kagat pa nga sa kwelyo ng blouse niya. Baby, hindi to pagkain na. Oo, mag-work si mama, interview to. Kaya behave kayo ni Manang. Interview? Ano po yun? Tanong naman ni Cairo. Interview. Para makahanap si mama ng work. Para may pambili tayo ng mga gusto niyong foods. Gusto niyo yon? Ako po, Princess Doctor! Sabay taas nga ng palda at saya nga ni Cyrene. Teka, paano naging Princess Doctor? Natatawang tanong naman ni Celestina. May tiara po, tapos inject. Turo nga sa headband at laruan nga na syringe. Napatawa na nga lamang ang kambal. Love you, Mama! Sabay-sabay na bati nga ng mga to sa kanya. Lumuhod siya at niyakap silang tatlo. Wish me luck mga anak ka. Kakayanin ni mama to para sa inyo. Mama, pag may money ka na, bili mo po ako ng ice cream. Singit nga ulit ng bunso. Pag natanggap si mama, 1 galon pa. Natatawang sagot niya. Papunta na nga siya sa gate nang humabol muli ang kambal. Mama, pengi po kami ng burger mamaya tsaka fries. Mga anak, hindi ako lalabas para mamasyal eh. Trabaho to. Gusto niya ba si mama may kita o wala? Biro pa nga niya. Mama, forget chocolate. I love chocolate ah. Sumulpot naman si Cyrene. Napagewang-gewang na naglalakad sa likuran nga nito. Si Manang Teresa. Hala, may pahabol pang request ang bunso. Tumango na nga lamang siya at naglakad nga palapit sa gate pero humabol pa ulit si Cyrene. Mama, kiss me now or I fight you. Tawang-tawa nga siya at tinalikan na nga sila. Napangiti na nga lamang si Celestina. At tuluyan na nga siyang lumakad palayo baon ng lakas mula sa munting 3 puso. Pagdating nga niya, sa glass building hindi mapigilan ni Celestina ang paminsan-minsang manginig ang kanyang palad. Kabado siyang pumasok sa elevator. Huminga ng malalim at pinilit ngang ngumiti bago binuksan ang pintuan ng opisina. Good morning, I'm here for an interview. Naputol ang kanyang sasabihin. Parang binuhusan nga siya ng malamig na tubig. Nakaharap siya ngayon sa lalaking matagal na nga niyang iniiwasan. Walang iba, kundi ang dati niyang asawang si Damian. Nakatayo itong may hawak na tablet at kunot noo habang may kausap sa telepono. Ngunit nang mapatingin ito sa kanya, tila napatigil ang mundo. Nagkatitigan sila. Celestina? Mahinang sabi ni Damian. Halatang hindi makapaniwala. Damian? Napatras nga siya ng bahagya. Para siyang gustong tumakbo palabas. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Damian, halos pabulong pero ramdam ang tensyon sa tinig nito. May interview ako. Hindi to ang building ng company mo? Sagot nga niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumitig si Damian sa kanya. Parang sinusuri ang buong pagkatao niya. Bumaba ang tingin nito sa kanyang flat na tiyan bago muling tumingin sa mga mata niya. May gusto akong malaman. Ngayon na. Seryosong sabi ni Damian. Nanginig ang kamay ni Celestina habang hawak ang kanyang bag. Paulit-ulit siyang lumunok. Siguradong sinuri nga niya mabuti ang mga kumpanyang ina-applyan niya. Sinigurong hindi niya muli makikitang lalaking to. Kaya, anong ginagawa ni Damian dito? Tila nabasa nga ni Damian ang iniisip niya. Binili ko na ang lahat ng shares ng kumpanyang to. I saved it from bankruptcy. In short, ako na ang bagong may-ari. Siguro hindi lang na-update ng mga tauhan ko ang company name sa job hiring site. Malamig na paliwanag nito. Napaisip siya kung tatakbo na lang ba siya palabas o uupo sa isa sa mga upuan. Ngunit nang tumayo si Damian at lumapit, napatras siya ng kusa hanggang sa ang pader na ang nasa likod niya. So, kamusta? Mahina ngang saad niya. I'm here for the job.
at hindi para makipagkwentuhan. Matapang na sa adama ni Celestina. Just answer me. Napikon nga siya. Oo na. Nasagot ko na ang tanong mo, diba? Dahil kung hindi mo rin lang ako tatanggapin sa trabaho, aalis na lang ako. Manigas ang panga ni Damian. At dahan-dahang lumayo. Napatingin siya sa mga kamay nito na nakakuyom at halatang pinipigilan ng sarili. Sit down. Malamig na utos nga nito. Napabuntong hininga siya at tumupo. Hindi na nga siya muling tinignan ni Damian. Sa halip tumutok ito sa mga papeles na hawak, ngunit hindi may tatangging. Nanginginig ang kamay nito. Alam kong hindi ito ang tamang oras para ungkatin ang nakaraan, pero gusto ko na ng annulment. Sabi nga niya habang nakatingin nga ito sa papel. Doon siya nilingon ni Damian, malamig ang tingin. You said you are here for the job, and yet you are bringing that up? Tumikim siya at hindi makatingin ng diretsyo sa lalaki. You may now start your work. Sabihin mo kay Dorothy may assistant na. Ibigay sa'yo ang schedule ko, after that join me for dinner. Napakunot noon si Celestine. Dinner date? Nandito nga ako para sa trabaho. Mabilis niyang tugon. Tumawa nga si Damian. Kaya lalo nga siyang nainis. Did I say dinner date? Celestina, baka nabingi ka na. Bigla siyang namula. Gusto nga niyang batukan ng sarili. Ang advance naman kasi niyang mag-isip. Dinner lang ang sinabi nito pero wala namang date. Dahil sa kahihiyan kinagat nga niya ang iba pang labi niya. Napatingin si Damian doon. Don't bite your lips in front of me, Celestina. You are seducing me. Bigla siyang napatayo at kumalampag nga sa mesa. I'm not seducing you. I'm just. You're nervous, I know. Sabat nga ni Damian na parabang kabisado pa rin siya. Napayuko sa Celestina, pilit tinatago ang pamumula ng kanyang muka. Hindi niya alam kung galit ba siya, kinakabahan, o pinaglalaroan lang ang damdamin. Don't flatter yourself, Damian. I'm not nervous because of you. Matigas niyang sabi. Ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip tumayo ito at lumapit muli. Hinila nito ang isang file folder mula sa drawer at inilapag sa harapan niya. This is your contract. Basahin mo muna. If you agree with the terms, sign it and submit to Dorothy later. Mahinahon ngunit malamig ang tono nito. Kinuha niya ang folder pero sa halip na basahin kaagad, tumingin siya kay Damian. Bakit mo ginagawa to? Why hire me? You can just reject me right now. Naglakad si Damian papunta sa floor-to-ceiling glass window ng opisina. Nakatalikod dito sa kanya at ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita. Because I want to see you suffer. Slowly. Malamig ngunit puno ng kirot na sagot niya. Napahigpit ang hawak ni Celestina sa folder. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa sakit. Muli niyang naramdaman ang bigat ng nakaraan. You think I didn't suffer already? Sa tingin mo ba? I just walked away without a scar? Mahina ngunit mariing tanong niya. Huminga ng malalim si Damian, pero hindi ito humarap. I think you walked away. With the baby. That's the scar I'm talking about. Hindi nga siya nakaimik. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ng totoo pero hindi pa nga siya handa. Hindi pa ngayon. I will sign the contract. If okay yung terms. Hindi ako pumunta dito para makipagbangayan sa'yo, Damian. Maya-maya pa humarap na nga ito sa kanya. Matagal siyang tinitigan. Wala na ang galit sa mga mata. Pinalitan yun ng lungkot at pagkalito. Nagbago ka na. Mahinang bulong naman ni Damian. Bukas, magtatrabaho na ako. Mahinang tugon nga niya bago tumayo at lumakad na nga papunta sa pintuan bago lumabas. At sa likod ng pintuan, hindi nga niya napigilang mapahawak sa dibdib niya. Ang tibok ng puso niya, galit, kaba at isang damdaming ayaw niyang kilalanin. Paglabas niya ng opisina, agad siyang tumuli nga sa opisina at mesa ng assistant nito. Miss Dorothy,
Tanong nga niya at pilit na ngumiti. Napatingin ng sekretarya sa kanya mataray ang pagkakakurba ng kilay. Parang sino-sino mula ulo hanggang paa. Yes? Ako po si Celestina. Bago pong sekretary ni Mr. Damian. He asked me to get his schedule from you. Napakunot ang noo ni Dorothy. Halatang hindi siya naabisuhan. Ngunit kahit may alinlangan tumango nga ito at iniabot ang isang kopya ng weekly planner. Here, though I don't remember him hiring anyone today. Malamig nitong sabi. Salamat. Mahinang tugon nga ni Celestina at tumalikod na nga kaagad. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas ng hallway, Celestina! Tawag nga ni Damian mula sa likod. Napapikit siya. Please, wag ngayon. Mahina niyang bulong. Paglingon niya papalapit na nga si Damian matalimang titig at mabilis ang lakad. Lahat ng empleyado sa paligid ay napatingin at halos sabay-sabay na nagkunwaring busy. Ayoko ng dinner, Damian. Kaagad na sabi nga niya medyo pasigaw habang papalapit ito. Hindi siya pinakinggan ng lalaki sa halip hinawakan nito ang pulso niya at marahas na hinila. Ano ba? Pitahon mo nga ako? Gulat na sigaw nga niya. Pero walang pakialam si Damian. Diretso siya nitong hinila papunta sa elevator. Habang ang mga empleyado ay tahimik na sumusunod, kunwari may ginagawa pero malinaw ang interes sa mga mata nila. Pagpasok nila ng elevator, halos lahat ay napatigil. Ang mga mata ng mga empleyado ay nagsusumigaw ng intriga nang tignan sila ni Damian. Umalis ang mga ito kaya sila nalangalang dalawa ang naiwan. Damian, ano ba? Kigil na sabi ni Celestina. Pilit kumakawala sa pagkakahawak nito. Pinindot ni Damian ang button papunta sa hallway at saka tumingin sa kanya. Seryoso ang mga mata. You need to listen. Isang dinner. That's all I'm asking. Hindi. Mariin na sagot naman ni Celestina. I owe you nothing. Kung may dapat man tayong pag-usapan sa oras ng trabaho, hindi sa dinner. Mariing sagot ni Celestina, pilit hinuhugot ang braso niya. Hindi kaagad sumagot si Damian. Matagal siyang tinitigan. Parang may hinihintay na pag-amin mula sa kanya. Bumukas ang elevator pero wala na nga isa sa kanila ang gumalaw. Fine. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin pero hindi ako sasama sa kahit na anong personal mong lakad. Malamig na sabi ni Celestina. Tumango si Damian ngunit bago siya tuluyang pakawalan, dahan-dahan itong inilapit ang labi sa tenga niya. Then I will make work personal. Bulong nga nito, mababa at puno ng babala. At bago pa nga siya makasagot ay pumasok nga ang isang empleyado. Napakunot ang noon ng babae sa awkward na eksenang naabutan pero hindi nagsalita. Napilitan siyang sumama kay Damian sa isang mamahaling restaurant sa May Ortigas. Tahimik ang biyahe, ni isa sa kanila ay walang imik, pero pagupo nga nila sa table na may candlelight at wine, unti-unting binasag ni Damian ang katahimikan. Do you remember this place? Tanong nga nito habang pinagmamasdan siya. Napalingon siya sa paligid. Oo naman, naaalala niya. Ito lang naman ang restaurant kung saan siya dinala ni Damian nung anniversary nila. Tahimik siyang ngumiti. You booked this just to make me remember? No, I booked this hoping you'd feel it too. Maybe you still feel something. Napatingin siya kay Damian, hindi ito yung dating aroganteng lalaki. I never stop loving you, Celestina. Parang tumigil ang mundo sa mga salitang yon. Gusto nga niyang magsalita pero wala siyang masabi. Hindi niya alam kung anong mas nakakainis, ang narinig niya o ang nararamdaman niya. Pagkalipas ng maraming taon, pagkatapos ng ginawa ng lalaki sa kanya, pagkatapos ng dinner inalok nga siyang ihatid ni Damian. Ihatid na kita. No thank you. Malamig niyang sabi habang tinatawagan ng driver ng taxi. Celestina, seryoso ako, it's not safe. Hawak nga ni Damian ang braso niya. I can take care of myself. Putol pa nga niya.
Biglang tumunog ang cellphone ni Damian. I just need to take this call, wait for me, okay? Sabi nito sabay tumalikod. Pero yun na ang pagkakataon ni Celestina. Agad siyang tumakbo papunta sa kalsada. Saktong may paparating na taxi kaya agad niyang pinarayon at sumakay. Please, mag-drive ka na. Hiling niya sa driver habang hindi pa nga lumilingon pabalik. Pag-uwi niya sa bahay, umupo nga siya sa sofa. Pero biglang bumungad si Manang Teresa na karga nga si Cyrene na nakalabi. Tampururot ang mga bata. Umiiyak kasi hindi mo daw sila binilhan ng ice cream. Natatawang sabi naman ng matanda. Mami! Sabay-sabay na sigaw ng kambal. Sorry babies. Bukas promise bibili na tayo. Hapon pa ang pasok ko, sama kayo sa akin sa grocery ha. Masiglang sumagot naman ng kambal nang oo at agad na wala ang tampo at ganun din si Cyrene. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, napabuntong hininga si Celestina. Sa dami ng nangyari, ang simpleng yakap ng mga anak niya ang tila nagpapanumbalik ng katahimikan sa puso niya. Ngunit habang nakatingin siya sa cellphone niya, nakita niyang may missed call sa isang unknown number. Hindi niya na kailangan usisain iyon, sigurado siya na si Damian iyon. Maagang nagising ang kambal, suot nito ang mga damit na binili niya ng isang araw. Paglabas nila ng bahay agad na lumapit ang kambal sa magkabilang laylayan. Hindi niya pwedeng isama si Cyrene dahil conservative ito, ayaw nito ang masyadong maingay at tao. Pagdating nila sa grocery, masigla ang kambal. Kumukuha ng candy, prutas at kung ano-ano pa. Nalingat lang siya saglit ay nawala ang kambal. Agad niyang tinawag ang mga ito. Chian? Cairo? Pero wala silang tugon. Kinabahan siya at dali-daling inikot ang ilang aisles. Napansin niya ang isang guard na nakaturo sa direksyon ng restroom. Doon po sila ma'am, naiihiraw. Sabi nga ng guard. Napabuntong hininga siya. Nang papalapit na nga si Celestina sa restroom, bigla na lang niyang narinig ang familiar na boses. Tumigil sa paghuhugas ng kamay si Cairo at bahagyang napanganga. Ang laki ng paa niya. Bulungan nito at si Sia naman nakatingin nga sa ibaba sa pagitan ng hita. Hala! At ang laki din ng turutot niya! Napatingin sila sa isa't isa at sabay nga na nagtawanan. Hindi nila alam na patingin na pala sa kanila ang lalaking pinagmamasdan nila. Hey little boys, nasaan ang mga magulang nyo? Wika nga ng lalaki sa bayo ko. Wala po, naiihilang po kami. Mommy is shopping po. Mapait na napangiti nga ito nang mapagmasdan ng kambal, sobrang lakas ng kalabog ng kanyang dibdib. Okay, I will help you find her after. Lumapit si Sian at tinuro nga ang harapan ng lalaki. You have a long and massive turotot. Napasingap na nga lamang lalaki at napailing at napatawa. Sian, that's rude. But it's true, mas malaki kaysa sa atin. Bakit kaya? Bigla silang napatigil nang marinig nga ang boses ni Celestina. Kaya kumaripas na nga sila ng takbo palabas ng CR. Mommy, may nakita kami sa CR. Sigaw nga ni Sian habang mabilis na sumiksik nga sa ina. Ano bang nakita nyo? Mahina ang tanong naman ni Celestina sa kambal. Pero bago pa nga sila makasagot, tumikhim ang lalaki at lumapit. Hi kids, I'm Damian. Kaibigan ako ng mommy nyo. Pakilala nga nito habang bahagyang yumuko. Parang may sumabog nga sa ulirat ni Celestina. Nanlaki ang mga mata niya at nanlilisik sa pagkagulat at inis. Tito Damian! Pag-uulit nga ng kambal habang nakatitig sa lalaki. Ngumiti naman si Damian pero may bakas nga ng galit sa kanyang mga mata. Mommy, nakita namin yung turotot niya. Bulalas pa nga ni Sian. Ano? Halos mapasigaw si Celestina. Tumango naman si Cairo. Bakit pa mas malaki yung turotot niya kaysa sa amin? Namula si Celestina, literal na gusto na nga niyang matunaw sa hiya. Si Damian naman ay napatawa. Boys will be boys.
Natatawang sabi pa nga nito habang nakatingin sa kanya ng mariin. Tapos po, para pong gubat. Dagdag pa nga ni Sian. Oh my God! Sigaw na nga lamang ni Celestina sabay takip nga ng bibig ng kambal. Pero hindi pa rin tapos ang kakulitan ng dalawa. Tito Damian, bakit nga po kasi malaki po yung sa inyo? Tanong nga ni Cairo. Because I'm a grown man. Sagot ni Damian at hindi maalis ang tawa sa labi. Hala mami, late na kami sa pagtubo. Gusto ko rin po ng ganong turotot. Ani pa nga ni Sian. Hindi siya nakapagsalita. Agad niyang hinila ang kambal hawak ang magkabilang braso. Okay, that's enough. Turotot talk for today, uuwi na tayo. Mami, sabi mo, this lunch tayo. Reklamo pa nga ni Cairo. Broccoli na lang sa bahay. Para tumubo ka agad ang mga turotot nyo. Sarkastikong tugon na nga lamang ni Celestina sabay lingon nga kay Damian. Tutulungan kita. Saad na nga lamang ni Damian, pero hindi siya pinansin ni Celestina. Ngunit mabilis nga siyang umiwas. No, salamat. Biglang nagring ang cellphone ni Damian. Sa bilis ng pagkakataon sinamantala yun ni Celestina upang makaalis. Nang hapong yun kabado nga siyang pumasok sa opisina habang hawak ang envelope ng mga report na inabot nga sa kanya ni Dorothy. Hindi pa man siya nakakakatok sa pinto at bigla na nga lamang itong bumukas. Andiyan ka na pala. Pasok. Malamig na bati nga ni Damian. Tahimik siyang pumasok at marahang inilapag ang mga papeles sa mesa. Andito na po yung reports na sinasabi niyo. Forget the reports. Let's talk about what really matters. Putol pa nga ni Damian. Upo ka. Utos nga nito at wala itong emosyon sa mukha. Umupo na nga lamang si Celestina. Pilit pinapakalma ang kabog ng dibdib. Ano na naman to? Kung lecture to tungkol sa nangyari kahapon, sorry, bata lang sila. Saad naman ni Celestina. Hindi yan ang pag-uusapan natin. Sagot naman pabalik ni Damian na pakagat siya ng labi. Then ano? Matari na tanong na nga lamang ni Celestina. Diretsong tanong ni Damian. Sa akin ba ang kambal? Ano? Pilit na natawa si Celestina ng sarcastic. Kalokohan yan. Mukha ba silang sayo ha? 2 taon lang nakalipas. Exactly. Hindi sila 2 years old, mukhang 4 at hindi ako tanga. Matigas ang tono nga ni Damian. Then baka may problema ka sa math. Alam ko kung kailan ako nabuntis. Kontra naman ni Celestina. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sad pa nga ni Celestina. Napangisi si Damian. Alam ko, Celestina. Nararamdaman ko. Hindi mo ako maloloko nang makita ko yung kambal kahapon, everything made sense. Ano ko sila? Tinago mo nang umalis ako papuntang Singapore. Yung kambal parehong lalaki pero yung pangatlo. Celestina, babae ba o lalaki? Tumayo nga si Celestina. Ayoko ng ganitong usapan. Alam mo, nag-hallucinate ka lang. Matapang na saad pa nga ni Celestina. Hindi mo sila pinalaglag. At hindi mo rin sila basta ipinanganak para lang itago. May dahilan kung bakit mo ako iniwan. Pero ngayon may dahilan din ako para hindi na kita pakawalan pa. Bulong nga ni Damian. Napangisi na nga lamang si Celestina. Lumingon siya, galit na galit nga ang mga mata. Alam mo kung bakit ko sila tinago? Dahil wala akong tiwala sa'yo. Dahil inutusan mo akong ipalaglag sila. Kaya sa pangatlong pagkakataon na nabuntis ako, tumakas na ako lumayo sa'yo. Kaya kung iniisip kong madadaan mo ako sa pananakot, mali ka. Then prove me wrong. Magpa-DNA test tayo. Marisa naman ni Damian. Nanigas ang katawan niya. Hindi siya sumagot. Tahimik siyang tumalikod at tuloy-tuloy na lumabas ng opisina. Pero habang naglalakad siya palayo, alam niyang hindi pa tapos si Damien. At siguradong kikilos ito para makita ang mga bata. Sa buong linggo, ginawa ni Celestina ang lahat para makaiwas sa usupan tungkol sa mga bata. Isang hapon, na-assign siyang i-review ang files na isinilid sa lumang bodega. Habang hawak ang mga papel mula kay Dorothy, nasalubong niya si Joseph, isang bagong empleyado sa logistics na magalang at maasahan. Pwede kitang tulungan dyan, ma'am.
Alok nga ni Joseph sa bayabot nga ng ilan sa mga papel. Salamat. Tipid ng ngiti niya. Sa loob ng bodega umakyat nga siya sa hagdang bakal para ilagay ang mga folder sa itaas ng shelf. Ngunit nadulas ang paa niya sa gilid, dahilan para mapahawak nga siya sa isang shelf. Agad nga siyang sinalo ni Joseph sa bewang mula sa ibaba ng hagdan. Ma'am, dahan-dahan lang. Sabi ni Joseph, hawak pa rin siya para hindi tuluyang mabuwal. At biglang pumasok si Damian na kanina pa nga siya hinahanap at dito nga siya natagpuan. Nakakunot ang noo at nanlilisik ang mga mata, nakapako ang tingin sa kamay ni Joseph na nakahawak pa rin sa bewang ni Celestina. Ang tensyon sa loob ng silid ay parang bomba sa pagitan nilang tatlo. Nice! Malamig na sabi ng alamang ni Damian. Sir! Gulat na sambit naman ni Joseph. Agad niyang binitawan si Celestina at umatras. Out! Mariin na utos ni Damian kay Joseph, hindi man lamang tinignan ito. Pagkalabas si Joseph, nilapitan nga siya ni Damian. At kahit ilang hakbang lang ang agot nila, dama ni Celestina ang init ng selos at galit sa katawan nito. Kaya agad siyang bumaba. Hinahayaan mo na lang bang hipuan ka na empleyado? Ganun ka na ba talaga ngayon, Celestina? Excuse me? Kung nakita mong hinawakan niya ako, it's because nadulas ako. Tinulungan lang niya ako. Mariin na sabi naman ni Celestina. Talaga? Ganun ba yun? Kasi sa nakita ko, parang ang saya mo sa pagkakahawak niya sa'yo. Sarcastic kong bulong pa nga ni Damian. Lumalapit palalo hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga nito. Napairap siya at hindi nagpatalo. Kilalang kilala niya ang ugali ni Damian, nagseselos nga ito. Wala kang karapatang magselos. Wala? Ako ang ama ng mga anak mo. I have every damn right to feel something, lalo na kung may ibang lalaking humahawak sa ina ng mga anak ko. Napatigil si Celestina. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi mo pa rin alam kung sa'yo nga sila. Mahinang bulong niya. Ngumisi si Damian. Ngunit may pait nga sa mga mata. Then maybe it's time na tulungan mo akong patunayan. Ayoko nang paikot-ikot, hindi na ako titigil, Celestina. Kaya masanay ka na. Dahil mula ngayon, lagi na akong nandyan. Napasinghap na nga lamang si Celestina at gusto nga niyang matras. Gusto niyang itulak ito pero hindi siya makagalaw. Para may invisible chain na nag-uugnay sa kanila sa gitna ng katahimikan ng bodega. Hindi mo ako pag-aari, Damian. Mahina nga niyang sabi. Pero akin ka. At kung hindi mo pa alam yun, ako mismong magpapaalala sa'yo. At bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang mainit na labi ni Damian sa kanya marahas, mapusok, puno ng selos at pagangkin. Hindi ito halik ng lalaking nagsusori. Ito ang halik ng lalaking gustong ipaalala kung sino ang tunay na nananalo sa puso niya. Pilit niyang itinulak ito, pero hawak na ni Damian ang bewang niya, parang ayaw siyang pakawalan. Nang sa wakas ay nakalag ang mga labi nila, kapwa sila humihingal. Tumigil ka. Pulong ni Celestina, pilit tinatakpan ang sariling damdamin. Subukan mong makipaglantian ulit sa iba, Celestina. At titigilan lang kita kapag wala na akong pulso. Tila nagbabanta na sa ni Damian. Tahimik na naglakad si Damian palabas ng bodega. Iniwan siya nito na nanginginig sa galit, sa gulat, at sa damdaming matagal na niyang sinusubukang ibaon. Pero ang pinakamasaklap, ramdam niya pa rin ang halik ni Damian sa labi niya. At ayaw niya iyong makalimutan. Pagsapit ng uwian, mabilis na lumabas si Celestina ng opisina. Wala siyang balak magpakita pa ulit kay Damian ngayong araw na yon. Ngunit pagkalabas niya ng gate, isang itim na Lamborghini Urus ang dumaan at huminto sa harap niya. Bumaba ang bintana. Sumakay ka. Malamig na utos nga ni Damian mula sa loob, hindi man lang siya tinapunan ng ngiti. Hindi ako sasama. Bari niyang sabi, pero bago pa nga siya makalakad palayo, bumaba ito, nilapitan siya at walang pasabing hinawakan ang braso niya. Damian, bitawan mo ko. Sigaw na nga lamang niya habang nagpupumiglas. Ngunit kumiti lang ito nang mapangasar ng ngiti na parang sinasadya siyang galitin.
Shout again. Then I will kiss you right here in front of everyone. Nakakalokong sabi nito sabay kindat. Kaya namilog ang mga mata ni Celestina. You wouldn't dare. Try me. Wala nga siyang nagawa kundi sumakay, umirap na nga lamang siya bago isinarado ang pinto. Tahimik sila sa loob ng sasakyan, puno ng tensyon. Ramdam niya ang bawat sulyap nito pero mas pinili nga niyang tumingin sa labas. Ngunit habang tumatakbo ang kotse, napansin niyang familiar ang daan. Damian, saan mo ko dadalhin? Iritang tanong nga niya kahit alam niya naman kung saan sila pupunta. Sa bahay. Sa bahay ng mga anak natin. Ano bang pinagsasasabi mo? Nag-imbestiga ako, I told you na hindi mo ako matatakasan. Hindi siya nakapagsalita, nanginginig nga ang dibdib niya sa kaba at galit. Nang matanaw nga ni Celestina ang bahay, bahagyang bumilis ang takbo ng kotse. Napansin niya agad ang pagbabago sa pagmamaneho ni Damian kaya napasinghap siya. Dahan-dahan lang. Mahinahon nga niyang sabi. Hindi siya sinagot ng lalaki. Hindi rin bumagal ang takbo. Sa halip, dire-diretso ito hanggang sa makaparada sa harap ng gate. Bumaba si Damien para pagbuksan siya ng pinto. Tahimik siyang lumabas. Sa bawat hakbang papasok sa bahay, ramdam ni Celestina ang paninikip ng dibdib. Kasunod niya si Damien, hindi nagsasalita. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang mga bata. Si Cairo at Cian, na abala sa paglalaro ng Lego, ay agad na tumigil. Si Serene naman, nasa kandungan ni Aling Teresa, ay napatigil sa pagkagat sa laruan at napatingin sa kanila. Ma! Sabay na sigaw nga ng kambal at agad tumakbo papalapit. Sinigaw din nila ang kanilang tito Damian. Lumapit nga sa Damian at bahagyang yumuko sa harapan nga ng mga bata. Kamusta kayo? Ayos naman po kami. Sabay na sagot nga ng kambal. Lumapit si Celestina at kinuha si Cyrene mula kay Aling Teresa. Manang pakihanda na po ang makakain. Wika niya. Tumango ang matanda at umalis ng tahimik. Naiwan silang 5 magkakasama sa sala. Napabuntong hininga muna bago hinarap ang kambal at maya-maya pa nagsalita siya. Naalala niyo noong tinanong niyo ako kung nasaan ang daddy niyo? Tumango ang kambal. Sabi ko wala pa pero mahal kayo. Pero gusto ko nang sabihin ang totoo. Panandali ang natahimik ang paligid. Hinalikan niya si Cyrene sa pisngi habang tuloy lang sa pagkagat ng laruan. Ang tito Damian niyo, siya ang daddy niyo. Anya tinignan nga si Damian. Napatitig ang kambal kay Damian, parang hindi kaagad nakaproseso. Si Tito Damian po? Tanong nga ni Cian. Tumango si Celestina. Oo. Tahimik ulit hanggang sa lumapit nga si Cian at niyakap ang lalaki. Sumunod si Cairo. Hi, Daddy! Mahina pero malinaw ang bate. Hindi nagsalita si Damian, hinayaan niyang yakapin siya ng kambal. Hawak pa rin ni Celestina si Cyrene, nanonood lang. Walang nagsalita sa kanila. Sa huli si Celestina na rin ang bumasag ng katahimikan. O sige na, maglaro na muna kayo habang hinihintay ang pagkain. Agad na tumakbo ang kambal, pabalik sa sahig para balikan ang kanilang Lego. Tahimik na sumunod si Damien at umupo rin sa sahig. Si Cyrene naman, pilit bumababa mula sa upuan, kaya dahan-dahan siyang inalalayan ni Celestina pababa. Sa kahinayaang sumama sa magkapatid, abala ang kambal sa pagtatayo ng kung anong estruktura habang si Damien ay buong tiyagang tinutulungan si Serene na ikabit ang makukulay na piraso. Tumatawa si Serene sa tuwing nagkakamali ito. Tahimik lamang si Celestina sa isang gilid. Hindi man siya makangiti, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kasaya ang mga anak niya. Tinapunan siya ng tingin ni Damien. Bahagyang ngumiti ito. Umirap siya, saka agad tumingin sa ibang direksyon. Pilit tinatago ang kakaibang pintig ng damdamin. Narinig niyang muling humalakhak
ang kambal. Nang dumating ang pagkain, sunod-sunod ang tanong ng kambal kay Damien habang sabay-sabay silang kumakain. Matapos iyon, muling bumalik ang 3 bata sa paglalaro. Kasama pa rin si Damien. Tawanan, kantiyawan, at maingay na tunog ng Lego ang muling bumalot sa paligid. Si Siren, kahit bulol pa, ay todo ang tawa habang masiglang nagtuturo kung anong piraso ang gusto niyang ipatayo sa kanyang ama. Halos hindi mapantayan ang saya sa mga mata ng mga bata. Napabuntong hininga si Celestina habang nanatiling tahimik sa isang sulok. Walang paalam siyang tumayo at nagtungo sa kusina kung saan abala si Manang Teresa sa pag-aayos ng pinagkainan. "Manang, ako na po dyan." Alok nga niya habang lalapit nga sa lababo. "Tulungan na lang kita," sagot ang Manang matanda, sabay abot nga ng baso. Tahimik silang naghugas ng pinggan ngunit ilang sandali lang ang lumipas. Si Manang Teresa na nga rin ang bumasag sa katahimikan. "Anak, ano ba talaga ang balak mo? Nandito na naman ang mga bata. Alam mo kahit matanda na ako, hindi ako bulag sa kung paano siya tumingin sa'yo." Napahinto si Celestina. Nakatingin lamang siya sa tubig na umaagos sa kanyang mga kamay. Hindi siya kaagad nakasagot. "Alam niyo po, Manang, akala ko tapos na ang bahagi ng buhay ko kay Damian. 2 taon na po ang lumipas, akala ko nga hindi na kami muling magkikita pa at pagtatagpuin ng tadhana. Pero nagkamali ako." Tumigil nga sa pagkilos ang matanda. Tahimik na nakikinig. Pero ngayon bigla siyang nandito. Bigla siyang gustong bumalik. At hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung kaya ko pa. "Bakit naman?" "May anak po kaming nauna. 5 taon lang po siyang binigay sa amin ng Diyos. Kaso nawala siya. At mula noon hindi ko na nakita si Damian na katulad ng dati. Parang lagi na siyang umiiwas, nagagalit. At parang natrauma na po siya. Kaya nung nalaman niyang buntis ulit ako, ang sabi niya, ipalaglag ko na lang daw. Alam ko na nasaktan siya dahil umasa siya sa unang anak namin. Kaya inintindi ko siya at hindi iniwan. Hanggang sa hindi ko na nakayanan." Puno ng luhang mga mata ni Celestina. "Kaya kung tinatanong niyo po kung anong bala ko, hindi ko talaga alam Dahil kahit anong sigaw ng puso ko, may parte pa rin sa akin ng takot. Masakit pa rin. At hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Kahit mahal ko pa rin siya." Hinawakan ni Manang Teresa ang kanyang kamay at marahang pinisil. "Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon, anak. Basta't siguraduhin mong kapag pinili mong magtiwala ulit, handa ka ring masaktan at higit sa lahat handa kang lumaban." Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala, pinupunasan ng mga basang kamay sa tuwalyang nakasabit sa kanyang baywang. Ngunit pagdating niya roon, tila natigilan siya sa tanawing bumungad sa kanya. Si Damien nakasandal sa sofa, bahagyang nakapikit. Sa kanyang kaliwang bisig, mahimbing na natutulog si Siren. May bahid ng laway sa pisngi habang ang maliit na kamay nito'y nakadantay sa dibdib ng ama. Ginawang unan ni Sian at Cairo. Ang kandungan nito parehong payapang nakatulog. Waring mga musmos na nakahanap ng ligtas, napugad. Napakapit si Celestina sa tuwalya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ayaw niyang gambalain ang katahimikan. Yumuko siya para ayusin ang buhok ni Siren na kumapit sa pisngi nito. Ngunit sa kanyang paglapit, dumilat si Damien. Nagkatinginan sila. Walang salita, walang tanong. Ngunit sapat na ang mata upang ipasa ang damdaming matagal ng nakakulong, pangungulila, pagsisisi at ang hangaring sana'y maibalik pa ang mga panahong nasayang. Hanggang sa dahan-dahang tumingala si Damien at sa boses na halos pabulong, nagsalita ito. "Alam kong galit ka pa rin at may karapatan ka, pero Celestina, kailangan mong malaman kung bakit ako naging ganun. Kung bakit ko nasabi yon tungkol sa ipalaglag ang mga bata." Bahagyang tumaas nga ang kilay ni Celestina.
Ngunit hindi siya kumibo, tahimik siyang nakinig. Halatang nanginginig nga si Damian. Tila nilalamig nga sa ilalim ng bigat ng kanyang budhi. Hindi dahil sa ayoko sa mga anak natin, kundi dahil takot na takot ako. Hanggang ngayon na trauma pa din ako. Dahan-dahang inihigpit nga ni Damian ang yakap sa mga anak. Waring kumukuha ng lakas mula sa init ng kanilang maliliit na katawan. Simula nang mawala si Densyo, akala ko katapusan na ng mundo. Araw-araw ako nagdarasal sa Ristina. Gumagapang ako sa harap ng altar, nagmamakaawa ng milagro. Sinasabi ko ako na lang ang kunin, pero tahimik siya. Walang sagot, kahit isang bulong. Wala, at doon na nagsimula. Nangingilig nga ang mga luha sa kanyang mga mata, at sa bawat patak nga kasamang dumadaloy ang mga taong puno nga ng sakit at tanong. Hindi rin siya naging palaging naroon sa mga panahong kailangan siya ni Densyo. Nagkasakit din siya, kaya bihira siyang makadalaw. Hindi tulad ni Damian na halos araw-araw nandoon at minsay pa'y doon pa nga natutulog. At habang pinagmamasdan ko si Densyo sa ospital, habang nilalamon siya ng mga tubo, habang pilit niyang hinihilang hininga mula sa langit, wala akong magawa. Anak ko siya, dugot laman ko, pero wala akong nagawa kundi hawakan siya habang unti-unti siyang inaagaw sa akin ng kamatayan. Napapikit na nga lamang si Damian. Tuluyang tumulo ang luha sa pisngi nito. Sa mismong bisig ko siya namatay. Ako ang huling nakita niya. Ako ang huling nginitian niya. At nang ngiting yun, alam kong napagod na siya. 5 taon pa lang siyang nabubuhay sa Listina. Hindi ko man lang naibigay sa kanya ang buhay na deserve niya. Hindi pa niya nakita ang dagat. Hindi pa siya natutong lumangoy. Ang dami pa niyang gustong maranasan. Ang dami ko pang pangarap para sa kanya. Tahimik lang si Celestina. Ngunit ang panginginig ng kanyang labi ay hindi niya naitago. Simula noon, simula nang kinuha siya sa akin, nawala rin ako. Nawala ang tiwala ko sa Diyos, sa mundo, sa sarili ko. Kasi kahit anong dasal ko, kahit anong sakripisyo, wala pa din. Hindi ko pa rin siya nailigtas. Pinanood lang ako ng Diyos na masira, pinanood niya akong mawalan. Huminga ng malalim si Damian. Pilit nilulunok ang bigat ng kanyang saloobin. Kaya nung nalaman kong buntis ko ulit, parang hindi ko na kinaya pa. Ang unang naisip ko, paano kung maulit-ulit? Paano kung kunin na naman siya? Paano kung mahalin ko pero hindi ko rin siya maprotektahan? Ayokong masaksihan ulit yun. Na unti-unting pagkamatay ng sarili kong anak habang wala akong magawa, kundi manalangin sa Diyos na hindi naman kailanman sumagot. Tahimik ang sandaling sumunod. Wala kundi ang banayad na hininga ng mga bata. Walang muwang sa sugat ng nakaraan. Tumingin si Celestina sa mga anak, sa kanyang mga mata. Naroon ang luha, hindi lang para sa sakit kundi sa pag-unawa. Sa wakas na uunawaan nga niya ang lalim ng sugat ng dibdib ni Damian. Hindi ko alam, Damian. Tumango si Damian, hindi siya humingi ng kapatawaran, hindi siya umasa. Pero nasabi na niya, nabuksan na nga niya ang sugat. Gusto ko lang bumawi, kahit na sa maliit na paraan lang. Gusto ko lang makasama sila, kahit hindi mo pa ako mapatawad, kahit hindi pa ngayon. Walang isinagot sa Celestina. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, sa tabi ng sofa, at tumingin sa mga bata at humilig nga siya sa gilid. Tahimik, pilit nga na hinahanap ang kapayapaan sa puso. Kinabukasan, hindi nga siya nakatulog ng maayos. Tahimik siyang bumangon. Isa-isa niyang inayos ang kumot ng mga bata. Si Cyrene mahigpit nga, nayakap ang lumang stuffed toy. Si Sian at Cairo, magkayakap pa nga sa iisang unan, parehong kunot nga ang noo. Kahit tulog, napangiti siya ng bahagya. Ilang sandali pa nagising nga ang kambal. Mama, anong oras na po? Tanong nga ni Cairo habang kinukusot nga ang mata. Umaga na, bangon na kayo. Mama, nasan si Daddy? Dagdag pa nga ni Sian habang tumatayo.
Wala pa siya anak, maaga pa. Eh di ba sabi niya kagabi mag-i-stay na siya? Reklamo pa nga ni Cairo. Nagtingin na ng kambal. Sabay pa nga silang napakunot noo. Siya ba yung nagbuhat sa atin kagabi? Akala ko, panaginip lang yun. Feeling ko si Daddy nga yun. Sabat pa nga ni Cairo, sabay talon nga pabalik sa kama. Gumapang si Cyrene papunta sa kanya. Namumungay pa ang mga mata, pero inaabot na kaagad ang braso ni Celestina. Kinuha niya kaagad ang bunso at kinandong. Andito si Mama baby, mamaya pa si Daddy. Toy? Tanong nga ulit ni Cyrene sabay nguso. Napangiti siya. Mamaya na baby ha, kain na muna tayo, huwag munang toy. Mabilis niyang naihain nga ang agahan na sinangag, pritong itlog at mainit na gatas para sa tatlo. Masiglang nagkwentuhan ng kambal habang kumakain. Nanaginip ako kagabi. May dinosaur si Daddy. Sabi nga ni Sian habang nakangapat, may kanin nga sa bibig. Ha? Dinosaur si Daddy, sumakay siya? Hindi, ginawa niyang pet, may wings pa. Bulalas pa nga ng makukulit na kambal. Napailing si Celestina habang pinagmamasdan ng kambal. Si Siren naman, tahimik lang sa gilid. Dahan-dahang sumusubo gamit ang maliit na kutsara. Masabala ito sa pagngiti sa mga kuya niya kaysa sa pagkain. Sa gitna ng katahimikan at kulitan, biglang may kumatok sa pinto. Lalapitan na sana ni Manang Teresa nang magunahan na ang kambal. Si Daddy yun. Ako nang magbubukas. Hintayin mo ko. Sagutan nga ng makukulit na bata. Pagbukas ng pinto, bumungad na nga ngiti. Ni Damian, nakapreskong polo. May hawak na malalaking paper bag. Daddy! Sabay-sabay na yakap nga ng kambal sa kanya. Ako muna. May dala ka po bang chocolate, Toy? Napangiti si Damian, sabay-sabay nga ang buhat sa dalawa. Oo naman. Lahat ng yon pero mamaya na yan. Kain na muna kayo. Napalingon sa Celestina. Napansin niyang bumaba si Cyrene mula sa kanyang kandungan, pagyewang-gewang pa at nakataas nga ang dalawang kamay. Lumuhod nga si Damian at sinalubong nga ang anak. Pinuhat niya si Cyrene. Sabay abot nga ng maliit na plush toy. Good morning, princess. Nanatiling nakaupo si Celestina. Hawak pa rin ang kutsara at tinanong ni Damian. Masyadong maaga, di ba? Dapat maaga nitong oras, nasa trabaho ka. Sumimangot ito sa kaumirap nga ng bahagya. You are on leave. 5 days. Napatigil nga si Celestina. Ano? 5 days? Ako ang boss, di ba? Gusto ko lang bumawi. Makasama kayo, mag-relax. Gusto mo beach? Naputo lang ngiti ni Damien. May aninong dumaan sa mata nito. Naalala niya agad si Densyo. Nangako siya sa bata na kapag gumaling na ito ay pupunta sila doon, ngunit hindi nangyari. Kaya naman ay babawi siya ng sobra-sobra sa kambal at kay Siren. Natahimik si Celestina. Kinagat niya ang labi, pinilit pigilan ng luha. Kahit siya, hindi pa rin tanggap ang pagkawala ng una nilang anak. Hanggang ngayon, tanong pa rin sa kanya kung bakit ganon kabilis ang lahat. Tatangi na sana siya nang tumakbo ang kambal na kasunod din si Cyrene na pagyewang-gewang papunta sa kwarto upang ihanda ang susuotin nila. Ngiting-ngiti naman si Manang sa tabi niya. Napalabi na lamang si Celestina habang pinipigilang mapangiti. Maya-maya, naramdaman niyang umupo si Damien sa tabi niya. Iniwan na sila ng matanda upang tulungan ang mga bata. Nagulat siya nang dumampi ang kamay ni Damien sa gilid ng kanyang labi. Nakangiti ito. Makalat ka pa rin kumain. Sad nga ni Damian. Pasensya na. Nauutang naman niyang sagot, sabay bilis nga ng kain at naiilang. Bigla siyang nailang kay Damien gaya noong nililigawan pa lang siya nito. Noon, sanay siyang palagi siyang tinititigan nito. Sinusundan ng mga sulyap at biro. Pero nang mag-asawa na sila, tila unti-unting nawala ang mga iyon. At ngayon, matapos ang 2 taon ng pagkawalay nila, naramdaman niyang
bumalik ang dating kilig at hiya. Maya-maya pa ay humilig si Damian sa balikat niya. Ang mainit nitong hininga ay tumama sa gilid ng leeg niya. Isang braso ang mahigpit na pumulupot sa kanyang bewang. Napapikit siya sa gulat, lalo na nang marinig ang mahinang bulong nito. "Don't wear bikini. I hate that." Napakunot ang noon niya at dahan-dahan na minulat nga ang mga mata. "Beach yun, di ba? Kaya natural na swimsuit or bikini ang susuotin ko." "I'm serious." Bumaba ang boses ni Damian, mababa at halos paungol. "I don't want anyone else looking at you like that. Kahit simpleng tingin, hindi pwede. You are mine, Celestina." Confident na saad pa nga ni Damian. Napalunok siya. Hindi niya alam kung matatawa o matutunaw. Ramdam niya ang higpit ng pagkakayakap nito. Sa kanya hindi masakit. Parang sinasabi ng katawan nito na ayaw na nitong pakawalan siya. 2 years tayong wala. Now you show up and act like... Hindi pa natapos ang sasabihin ni Celestina. "Like you are still my wife? Because you are." Lalong humigpit ang pagkakakapit niya sa kutsara. Tumigil siya sa pagkain, nakayuko, ngunit mabilis nga siyang binigyan ni Damian ng gentle push para nga tumingin nga sa kanya. "You're still the woman I want. The only one I want. So yes, I don't care if it sounds jealous or selfish. I don't want you showing that body to anyone else. Not even for a second." Saad nga ni Damian. "At paano kung gusto kong magsuot?" Nanunukso naman ang tono nga ni Celestina. Huminga si Damian ng malalim. Sa kabahagyang ngumiti. Mapanganib. "Then I will stay beside you the whole time. Every second, every damn moment. And anyone who even tries to stare, they'll have to deal with me." Tumawa nga ito ng mahina. Namula siya, lumingon siya sandali, mabuti na lang. Abala pa rin ng mga bata sa kabila. Walang nakakakita nga ng mapanganib nga na chemistry na unti-unting namamagitan muli sa kanila. "Grabe, napaka-imposible mo." Paghirap pa nga ni Celestina. "No, in love kasi ako. There's a difference." Nakangising saad pa nga ni Damian. Hindi siya nakakibo dahil sa init ng hininga ni Damian sa kanyang balat. Dahil sa mga daliring gumapang sa kanyang baywang na para bang minamarkahan siyang muli. At dahil sa tinig nitong parang usok na sumisingaw sa tenga niya, nanunuot hanggang buto. "Sabing wag mong isuot yung bikini na yan. I swear to God, Celestina. If I see you in that, I might just lose control." Saad pa nga ni Damian. Naginit ang kanyang pisngi. Gusto niyang tumawa dahil yun ang Damian na na-miss niya. Ang lalaking kapag nagmahal, buong buo, walang preno. "Bakit?" Bulong pa nga niya. Halos hindi marinig. Napangiti ito, mapanganib, mabagal. "Because you are mine. Bakit pa ulit-ulit?" Saad pa nga nito. Sa isang iglap, naramdaman niyang hinapit siya nito, palapit. Ang katawan niya ay halos mapatong sa dibdib ng lalaki. At bago pa siya muling makatanggi, bago pa siya makaisip ng rason para tumanggi, lumapat na ang labi nito sa kanya. Mainit, marahan, puno ng pagnanais at paghahanap. Pero ilang segundo lang ang itinagal ng banayad na halik. Dahil tila pumutok ang emosyon ni Damian at naging marahas ang bawat dampi ng kanyang labi. Halos kinain siya ng lalaki, ninamnam ang bawat bahagi ng kanyang bibig na tila sabik na sabik. Ang kamay nito'y humigpit sa kanyang batok. Gumapang ang isa pa sa kanyang likod, hinaplos siya na parang hindi ito nagsasawang damhin ang pagkatao niya. Napasandal si Celestina sa upuan, napapikit, napasinghap. Dahil ang bawat halik ay may bahid ng pagdurusa, ng selos, ng galit sa lahat ng panahong nawala siya. At sa kabila ng lahat, naroon din ang pagmamahal hilom na pilit isinasara ng mga labi. Humihingal silang pareho nang maghiwalay. Nanatili ang noo ni Damian na nakadikit sa kanya habang ang kamay nito
ay hindi pa rin bumibitaw sa kanyang balakang. "You still taste like home." Bulong nga nito, napapikit siya. Ayaw nang aminin pero totoo. Bago pa nga siya tuluyang matunaw, may sigaw mula sa labas. "Mama, naiwan ko po yung toys ko!" Agad silang napahiwalay. Napatayo siya, tinakpan ng labi, pulang-pula ang pisngi. Si Damian naman, huminga ng malalim saka napangisi habang inaayos nga ang buhok nito. We're not done, Celestina." Bulong pa nga nito. Ang boses nga niya ay mapanukso. Napatikim na nga lamang si Celestina habang nililigpit nga ang mga pinagkainan. Tutulungan pa nga sana siya ni Damian, pero tinulak na nga niya ito papasok sa kwarto upang asikasuhin nga ang mga bata. "Doon ka na, ako na dito." Mahinahong sabi naman niya. Ilang sandali pa, nilisan na rin nila ang bahay. Sa kotse pa lang ni Damien, hindi na mapakali ang mga bata. Mas lalo pang umingay ang loob ng sasakyan nang marating nila ang resort na tinutukoy nito. Naguunahan sa pagbaba ang kambal habang si Cyrene naman ay pilit bumababa mula sa kandungan ni Celestina. "Mama, baba!" Bulong nga ng bata habang umiigik. Halatang sabik nga sa buhangin. Umiling si Celestina at dahan-dahang ibinaba ang anak. "Dahan-dahan lang, baka masubsob ka sa kakahabol sa mga kuya mo." Si Damien naman ang nag-asikaso ng mga gamit nila. Ito na rin ang kumausap sa reception at nag-ayos ng entrance at cottage. Pagkarating nila sa loob ng cottage, muling kumapit si Cyrene sa shorts niya. "Mama, baba!" Anito ulit. Halos hindi na mapigilan ng excitement. Napabuntong hininga si Celestina. Wala na rin siyang nagawa, kundi ibaba ito. Pagiwang-giwang si Cyrene na lumakad papunta sa mga kapatid at agad ding nagkaabulan ng tatlo. "Mama, ang init ng sand!" Sigaw nga ni Cairo habang paikot-ikot sa paligid. "Don't eat the sand, Cyrene! Yuck, baby, hindi yan cereal!" Hiyaw pa nga ni Sian. Sumunod si Cyrene sa utos nga sandali lang. Pagkalipas nga ng ilang segundo, nilapit niya ang hawak na tabo at buong ningning na isinaboy nga ito sa mukha ni Sian. "Sand shower!" Nagreklamo nga si Sian habang umiiyak. Nanginginig ang labi dahil binuhusan nga siya ng buhangin ni Cyrene. Napailing na nga lamang si Celestina, umupo muna sa gilid ng cottage. Kinuha niya sa bag ang sunscreen at sinimulang pahira ng sarili. Tumayo siya sa kanilapitan ng mga anak. "Sandali lang, sunblock muna kayo. Ayokong may umuwing parang inihaw dyan." Habang abala nga sa pagpahid ng lotion sa leeg at likod nga ng kambal, lumapit si Damian, bitbit ang tatlong makukulay na salbabida. "Oh, eto na ang floaters ng tatlong pasaway." Anito sabay abot nga ng malamig na buko juice sa kanya. "Buko juice, Mommy!" Sigaw nga ni Cairo. "Para sa akin yan!" Kontra naman ni Sian. "Hindi nga, ako ang binuhat ni Daddy kagabi. Akong favorite!" Balik pa nga ni Cairo. Ngayon ay nakikipagagawan na. Sinabi pa nga ni Cyrene na siya daw ang favorite. Napangiti si Damian. Saka binuhat nga si Cyrene. "Ikaw ang queen. O kaya princess. Sila lang ang mga knights." "Stop smiling like that." Bulungan nito kay Celestina. Nakatitig sa kanya. Baka isipin ng tao na in love ka ulit sa akin. Napahirap nga si Celestina. Ang arte mo, pero hindi napigilang matawa. Sino bang na in love sa'yo? Ikaw. Sabay kindat nga ni Damian at mabilis. Nahinalikan nito sa pisngi. Banayad pero sapat na para mapapitlag si Celestina. Nang biglang, "Daddy, why are you kissing Mama?" "Ay, si Mama at Daddy nagkikiss, si Mama at Daddy nagkikiss. Kiss again!" "Hoy, tigil niyo nga yan." Saway nga ni Celestina. Pilit tinatago nga ang pamumula ng kanyang pisngi. Damian on the other hand, ay napatawa na nga lamang. They're just being honest. "Love team kaya kami ng mama niyo, bagay ba kami?" "Bagay na bagay po."
Pero Daddy, kung love team kayo, bakit dati wala ka dito? Biglang nagseryoso si Sian. Tumigil sa Damian na patingin nga si Celestina sa kanya. Bahagyang natigilan sa tanong ng anak. Salip na iwasan dahan-dahang ibinaba ni Damian si Cyrene at lumuhod sa harap na ng tatlo. You're right. Daddy made mistakes. I let a lot of things get in the way before. Pero promise ko ngayon, mag-i-stay na ako at hindi na mawawala si Daddy. Sad nga ni Damian sa kanyang matatalinong anak. Tahimik na nakatayo si Celestina sa likuran nila. Pinagmamasdan niya ang lalaking ilang ulit na niyang pinilit limutin. Pero sa isang yakap, sa isang tingin, sa isang pangako, parang unti-unting natatakpan ang mga lamat sa puso niya. Biglang yumakap si Cairo sa kanyang baywang. Okay lang naman mama kung nagalit ka kay Daddy dati pero ngayon okay na kayo, di ba? Napakagatlabi na nga lamang si Celestina. Saka tumango. Oo naman anak, okay na kami. Idikis ulit. Sabay na sigaw pa nga ng kambal. Gusto niya talaga yan ha? Natatawang sabi pa nga ni Damian sabay-sabay nga. Naakbay sa kanila. Pwede ba? Hingi lang ako ng konting privacy sa mga tagahanga natin? Pero bago pa siya makasagot, hinapit na siya nito at muling hinalikan this time. Mabagal, malambing, at buong buo. Wala na siyang narinig, kundi ang hampas ng alon, ang hiyawan ng mga anak, at ang katotohanang mahal niya pa rin ang asawa. Ang liwanag ng buwan ay malambot na sumisilip mula sa ulap. Sa loob ng kwarto, sa silid na may mga kurtinang sumasayaw sa hangin, tanging ang mahihinang buntong hininga ni Celestina at ang mabigat na paghinga ni Damian ang maririnig. Nakahiga si Celestina sa kama, suot ang puting night dress na manipis at basa pa ng kaunti mula sa shower. Dumikit ito sa kanyang balat at walang suot sa loob, alam niyang kitang-kita ni Damian ang halos lahat ng kanyang anyo. Hindi siya gumalaw. Nakaupo si Damian sa gilid ng kama, nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. You're so beautiful, Celestina. Bulong pa nga ni Damian. Napakagatlabi si Celestina. Hindi mapakali ang buong katawan niya. Nakatitig siya rito, sa mga mata, sa bibig, sa hubog ng dibdib na bahagyang sumisilip mula sa bahagyang bukas na polo. Parang hindi siya makapili kung saan titingin. Tumungo si Damian. Marahang hinalikan niya ang leeg ni Celestina. Hindi lang kita tinitignan. Anas nga nito habang muling tumumpi ang mga labi sa balat niya. Pababa sa collarbone nito, sabay sabing, ikaw lang talaga ang gusto kong uwian. Napasinghap si Celestina. Pinikit niya ang mga mata, humigpit ang pagkakahawak sa bedsheet. Pinakikiramdaman niya ang bawat dampi ng labi ni Damian sa kanyang balat. Nang umangat si Damian at hinila siyang paupo, hindi na siya tumutol. Naupo siya sa kandungan nito, magkaharap. Tumikit ang mga katawan nila. Ang natitirang tela ng night dress ay tila sagabal na lang sa pagitan nila. Nagkatinginan silang walang imik. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Hinagod ni Damian ang likod ni Celestina. Paakyat. Si Celestina naman ay napakapit sa batok nito. Hinahatak siya palapit. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Bulong nga ni Damian, sandaling naghiwalay nga ang labi. Titigil ako. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ito, saka muling hinalikan ng mas mariin. Kasama pa ang mahinang ungol. Wala nang dapat sabihin pa. Gumapang pababa sa baywang ni Celestina ang mga kamay ni Damian. Saka sinapo ang kanyang mga hita. Kinabig siya palapit. Unti-unting dumulas ang tela ng night dress, pataas habang hinuhubad ito. Nang tuluyang maalis ang night dress, tumambad kay Damian ang katawan ni Celestina. Tiningnan niya ito ng tahimik, saka dumampi ng halik sa balikat, sa leeg, pababa sa gitna ng dibdib. Napasinghap ulit si Celestina. Tumagilid ang ulo niya, saka pumikit. Hinayaan niyang damhin ang bawat galaw ni Damian. Nang alisin ni Damian ang kanyang saplot at pinatong siya muli sa kama,
Binuka niya ang mga hita. Hinila niya si Damien papalapit. Ramdam ang tigas nito sa pagitan nila. Nang pumasok ito, mabagal at pantay ang galaw. Hindi na kailangang sabihin kung ano ang nararamdaman niya. Ang katawan niya na ang nagsalita, ang haplos ng kamay sa likod nito, ang pagkagat ng labi, ang paghigpit ng yakap. Celeste, ungol nga ni Damian habang dahan-dahan gumagalaw. Mababaw sa una sa kaunti-unting lumalim. Namiss kita. Hindi sumagot si Celestina. Tiningnan lang niya ito. Saka hinaplos ang pisngi ng lalaki. Makalipas ang ilang araw mula noong muling nagtagpo ang kanilang mga katawan, magkahawak kamay na muling tinahak ni na Celestina at Damien ang daan pabalik sa kanilang tahanan kasama ang mga bata. Pero para kay Celestina, hindi ito simpleng pagbabalik. It felt different this time. Hindi na ito ang bahay na iniwan nila noon. Hindi ito pagbabalik sa nakaraan. This was the start of something new. A new version of themselves. A family reassembled from pieces once shattered. Tahimik ang paligid. Walang ingay kundi ang mga yapak nila sa daanan at ang mahinang ihip ng hangin. Damien held her hand tighter as they stepped into the garden. The flowers, those that used to be dry and dying, were now blooming again in soft pinks, vibrant reds, and gentle yellows. Parang milagro. Parang sila ni Damien muntik nang mamatay, pero bumangon ulit. With scars, yes, but alive. Tahimik silang pumasok sa maliit na kapilya sa loob ng mansion. It was the same chapel na minsan nilang pinuntahan noon para humingi ng milagro, pero ngayon, iba na. Damien wasn't here to plead. He was here to surrender. Lumuhod si Damien sa harap ng altar. Sa pagyuko niya, nakita ni Celestina ang lalaking minahal niya noon. Panginoon, mahinang wika nga ni Damian na halos pabulong. Nagkamali ako. Iniwan ko ang babaeng ipinagkaloob mo sa akin. Nasaktan ko siya. Pinili kong tumakbo sa halip na harapin ang takot ko. Pero ngayon nandito ako, humihingi na yun sa pagkakataon para mahalin siya ng tama. Para hindi na muling talikuran ng pamilyang minsan kong pinabayaan. Diyos ko, kung naririnig mo ko, patawad po sa lahat. Nanginig na nga lamang siya. Lumapit nga siya kay Celestina. Hindi lang si Densyo ang kinuha mo, pati po ako. Kaya ang malaman kong buntis ulit si Celestina, natakot ako. Bigla siyang lumuhod. Nang biglang, Daddy, wag ka na sad. Pag sad ka, sad din po ako. napangiti si Damian ng mapait. I'm sorry, Princess. Daddy's not sad. Gusto ko lang mag-sorry kay Lord. Mabait po si Papa God. Sure po kung pakikinggan ka niya. Oo nga po, Daddy. Sad nga ni Sian at Cairo. Parang naluluha nga si Celestina. Lumuhod nga siya sa harapan nga ng lalaki at saka inilagay ang kanyang magkabilang kamay sa pisngi nito. Damian, gusto ko rin humingi ng sorry. Hindi ko rin naman talaga naiintindihan yung pinagdaanan mo. I was so caught up in my own pain na hindi ko man lang natanong kung kamusta ka o okay ka pa ba. Umiling si Damian. No, Celestina. Ako ang may kasalanan. I let fear and pride take over. I let our pain divide. Niyakap nga niya ang lalaki. Pero inayos mo na ngayon, di ba? At sinusubukan mo naman. At sincere ka, and that's enough. I believe God understands. Maybe ayaw niyang mahirapan pa si Densyo, kaya kinuha niya ito. And wherever he is now, I'm sure he's smiling seeing us together again. Napangiti si Damian at napaluha. Minsan ang tunay na lakas hindi yun nasusukat sa tibay ng pananalig mo noon, kundi sa tapang mo na maniwala ulit kahit minsan kang iniwan. Sinaktan at pinagdudaan mo mismo ang Diyos. Kahit gaano kasakit ang pinagdaanan mo, may pag-asa pa rin bumangon at manalig. Hindi ka mahina. Damian, kasi pinili mong maniwala muli. Lahat ng bigat na kinimkim mo, naramdaman ko, at ngayon, sa wakas na ilabas mo rin.
Dahil sa pagmamahal mo sa anak natin, nasabi mo lahat sa Panginoon. At alam kong maintindihan ka niya, Damian, kasi mahal ka rin niya. Kaya ng pagmamahal namin sa'yo. Lumipas ang mga buwan at sa bawat araw na dumaan, unti-unting gumaling ang mga sugat ni na Celestina at Damien. Sa gitna ng tahimik na gabi sa ospital, muling narinig nila ang tinig ng isang bagong buhay, ang munting iyak ng kanilang anak na si Kenzo. Kenzo, buli nga ni Damian habang hawak nga ang munting sanggol. Malakas at malusog saktong kahulugan para nga sa regalong ito ng langit. Sa tabi niya nakahiga si Celestina, maputla ngunit maliwanag ang ngiti. Nakayakap sa kanya sina Sian, Cairo at Cyrene sabik na makitang bagong kapatid. Mommy, liit niya po para pong toy. Pero ang lakas ng iyak di gaya ng laruan. Akin na po, hawak ko please. Napatawa si Celestina habang pinapanood ang mga anak na sabik at puno ng pagmamahal sa bunsong kapatid. Ilang linggo ang lumipas. Isang malamig ngunit maaraw na hapon, nagpunta silang buong pamilya sa puntod ni Densyo. Bit-bit ang mga bulaklak, kandilang may maliit na apoy at si baby Kenzo sa yakap ni Damien. Tahimik na nakatayo si Celestina sa harap ng lapida habang nakaluhod sa damuhan sina Chian, Cairo at Siren. May dala silang mga simpleng guhit. Habang nagdarasal si Celestina, biglang dumapo ang isang puting anghel na ibon sa mismong ibabaw ng puntod. Nagunat si Kenzo, saka napahagikik. Isang tunog na parang pamilyar sa lahat. Napatingin si Celestina kay Damien, sabay ngiti. Nararamdaman mo yon? Tanong nga ni Celestina. Oo, parang may yakap mula sa langit. Tahimik na yumakap si Damian kay Celestina habang si Cyrene, Sian at Cairo ay masayang pinagmamasdan ng puting ibon. Minsan, ang mga nawawala ay bumabalik hindi para muling makasama, kundi para ipaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. At sa sandaling yun alam na nga ni Celestina, hindi perpekto ang kanilang istorya, pero totoo yun. And they had the chance to write the next chapters together with love, truth, and this time with no more running away. Kaya naman wala silang pinagsisihan na pinili nga nila muli ang isa't isa. At nangako muli sila sa isa't isa sa kanilang renewal of vows na hindi na nga nila tatakbuhan pa ang problema o ang kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan dahil mas pinatatag na sila ngayon ng pagsubok, ng kanilang pagmamahal at ng kanilang cute na mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Damian at Celestina. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod.